Alright mga kapatid, US President Trump nagpaabot ng mensahe kay Pangulong Marcos Jr. Ano kaya ang mensaheng ito mga kapatid? No? At isa pa, mamaya papanoorin nating balita. Mukhang meron na namang hinihiling si Kim Jong-un dito sa Russia at nagpadala na naman siya ng mga karagdagang sundalo niya doon mga tol. Mukhang naubos na ata yung unang pinadala niya. Anyway, mamaya isa-isahin nating panoorin yan. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video ganito. Mga kapatid na may kinalaban sa ating soberanya. Sabing ganon, dumating sa Malacanang si United States Secretary of Defense Pete Hegseth, no? At personal na nakaharap ng opisyal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang ipaabot ang mensahe ni US President Trump, mga tol. Alamin natin to, no? Huwag na natin patagalin pa itong balitang to mula rito sa UNTV News. Nel, ano ang naging mensahe ni US President Trump at ano-ano ang napag-usapan sa Malacanang? Yes, Ella, personal na ipinaabot ni United States Defense Secretary Pete Hegseth kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mensahe ni US President Donald Trump. Ayon sa US Defense Chief, ipinahayag ni US President Trump ang patuloy na matibay na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos at ang commitment nito sa Mutual Defense Treaty. Naalala ko bigla yung isang abogado, mga tol, yung umaaten sa mga pagpupulong sa China. Nakalimutan ko pangalan eh. Nakalimutan ko pangalan ng abogado na yun eh. Pwede niyong i-comment sa baba, di ba? Siya yung nagsabi dati na may posibilidad na hindi na tayo suportahan pa ng Amerika kasi iba na yung administrasyon eh, di ba? Kumbaga parang lumalabas mga tol dun sa tono ng pagsasalita niya, isa siyang spokesperson ni Donald Trump mga tol. Pero ngayon, no? Pero ngayon mga tol, tila baga hindi at napakalayo doon sa kanyang mga sinabi yung nangyayari ngayon. Sabi nga kailangan daw tumayo ang Pilipinas sa sarili nating mga paa, which is true. Agree ako doon mga tol, kailangan natin talagang gawin yun. Kailangan nating matutunan yun. Pero mga kapatid, kailangan pa rin natin ng suporta mula sa mga malalaking bansa na pinangingilagan din ng China. Kasi hindi tayo pinangingilagan ng China eh. Binubulas nga tayo eh. Kapag tayo nga lang ang nandiyan sila umaatake mga tol. Nandiyan sila nagsisidatingan eh. Biruin mo, barko lang ng B4, tatapatan nila ng warship nila mga kapatid. O, diba? Hindi tayo pinangingilagan ng mga yon. Pero kapag may mga kasama tayong malalaking bansa, ayan, umaatras sila mga tol. A few minutes ago to our president, President Trump, who sends his regards to you as well. Thinks very fondly of this great country, is very committed to the alliance that we have, to the friendship that we have, the cooperation that we have. And he and I both want to express the ironclad commitment we have to the Mutual Defense Treaty. Ayon sa US official, kailangan ng deterrence, partikular na sa Pilipinas mula sa banta ng China. Maiwasan na niya ang anumang gulo sa West Philippine Sea at mapanatili ang malayang paglalayag. Sabi nga ganun mga tol, maputol ko lang may mga panibagong sandata o kagamitan mga tol ang maipapadala dito sa Pilipinas. May isa pang nabanggit Nemesis mga tol. Pag-usapan natin yon sa mga susunod. Alam naman ni Pangulong Marcos ang halaga ng pagbisita ng US Defense Official. Your visit to the region, and especially the fact that you have come to the Philippines as your first stop, is a very strong indication and it sends a very strong message of the commitment of both our countries to continue to work together to maintain the peace in the Indo-Pacific region within the South China Sea. Ang Pilipinas ang unang binisita ng US official sa Asia. Pagkatapos ito ay tutungo naman ng US Defense Chief sa Japan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. O, diba? Diba? Tayo pa unang binisita, diba? O ngayon, talo naman tayo sa balitang North Korea, mga tol, no? Diba nagpadala na dati si Kim Jong-un, mga kapatid, no? Alam ko, parang ito lang mga tol, sa tingin ko lang parang pinagbibili niya yung mga sundalo niya mga tol. Kapalit ng teknolohiya, no? Kapalit ng mga nuclear arsenal na galing sa Russia. Ito panoorin natin. Mahigit
3,000 sundalo ng North Korea ngayon ang ipinadala ulit sa Russia. Panoorin natin ito naman mula sa sa Net25, mga tol. Nagpadala po ng karagdagan pang 3,000 soldiers ang North Korea sa Russia noong Enero at Pebrero. Base po yan sa panibagong assessment report mula sa South Korean military. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagbibigay ng suporta ng North Korea kay Russian President Vladimir Putin sa laban nito sa Ukraine. Ginawa naman ang hakbang na ito ng NOCOR sa gitna ng akusasyon sa pagitan ng Russia at Ukraine ng paglabag sa kamakailang ceasefire. Maliban po rito, kinumpirma ng Joint Chiefs of Staff ng SOCOR na nagpapadala ang NOCOR ng karagdagang missiles, artillery equipment at ammunition para matulungan ang Russia at para mapataas pa ang mga supply ng armas nito para sa kanilang pagdepensa sa kanilang bansa. Ganun na ba talaga kahina ang Russia ngayon? No? Ayon dito sa mga balitang to, mga tol, ang lumalabas parang napakahina ngayon ng Russia, no? Kasi galing sa isang maliit na bansa, mga tol. Actually, maliit na nga ang Korea, hinati pa eh. Nagkaroon ng South, nagkaroon ng North, no? Ngayon, tinutulungan siya ng North Korea, mga tol. Nagpapadala ng mga sundalo niya. Samantalang kung titignan mo, napakalaki ng Russia kumpara mo sa Ukraine. Well, sa bagay, mga tol, ang Ukraine naman ay suportado ng mga bansa din, mga tol, tulad ng EU, mga kapatid, at kasuportado rin sila ng Amerika, di ba? Kaya talagang grabe lang ang hirap na pinagdaraanan ni Putin, tapos napakarami pa niyang sanctions na natanggap. Di ba? So ngayon, talagang, alam mo yun, parang desperate na humingi ka ng tulong kay Kim Jong-un. Pero syempre, alam mo naman to, may kapalit din to eh. Kabilang sa mga military equipment na ipinadala ng NOCOR sa Russia ay ang malaking bilang ng short-range ballistic missiles, 170mm self-propelled howitzers at 220 units ng 240mm multiple rocket launchers. Napakaraming ipinadala, no? No, parang talagang kung makikita mo parang nanghihina na ata si Russian President Putin. O baka hindi naman kailangan ni Putin todo alok ni Kim Jong-un eh. Basta papadalang kita siguro ganun, no. Padalang kita mga sundalo, padalang kita mga missile, 'di ba? Basta alam mo na yung kasunduan natin. Bigyan mo ako ng mga teknolohiya mo para magkaroon ako ng nuclear ko, di ba? Parang ganun ang lumalabas, mga kapatid. Well, hindi natin alam kung ano ang kasunduan niya. Pero naaawa lang din ako, mga tol, dun sa mga sundalo niya, no? Pupunta ng ibang bansa, first time makakalabas ng bansa nila, pero hindi para magbakasyon, eh. Para lumaban sa mga banyagan, di rin naman nila kilala at di rin nila. Nakikita natin, mga tol, sa mga balita na i-expose kung gaano kahihina pala yung mga sundalo ni Kim Jong-un. Hindi sanay sa paikipaglaban. Paano ba naman, nakakulong lang sila dun sa lugar na yon, sa bansa nila ng napakahabang panahon. Hindi naman talaga sila expose sa mga actual na battle, no? Ewan ko anong mangyayari dito sa susunod na panahon. Pero ang nakakatakot lang kasi, mga tol, kapag eto si Kim Jong-un nakahawak talaga ng mga todong mga malalakas na nuclear, hindi natin alam kung anong kababalidad nito at baka kung ano gawin nito, no? Anyway, bilang isang Pilipino, pwede kang magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.